Good morning, ma'am. Thank you sa question. What are the possible topics? So, nag-comment si ma'am about sa setup ko sa IEP IEP meeting. So, ang dinidiscuss po doon yung strengths and areas of concern ng bata. Pag-uusapan din namin yung present level ng bata and yung kung saan siya naglalak ng or difficulties sa academics, especially sa math and reading and writing. So yun usually yung mga areas pag learning disability disability ng bata. And then from those weaknesses or areas of concern, gagawa ako or pag-usapan namin yung goal na na pinupropose ko. So ayun, present level, then yung weaknesses ng bata, and then gagawa kami ng goal para ma-strengthen yung weaknesses niya. Then may mga may mga accommodations, modifications, mga supplemental aids and services na pag-uusapan din para sa bata, para mas ma-provide namin yung kailangan niya during, especially pag instruction ba yan or sa assessment or pag-testing. So usually mga accommodations yun. And then ayun, yun lang yung mga pag-usapan. May mga ibang parts pa, especially if may concern yung mga regular classroom teachers or kung may concern sa kanyang behavior, ganun, mga other factors. So yun lang, thank you for asking that question. Also, may follow-up question siya, what are your strategies, sir? Ako, strategy ko, ayun, maaga lang ako nagsusulat. Sinusulat ko na in advance yung IEP draft. Gumagawa na ako, and then yun na yung mga pinopropose ko during meeting. Mostly ina-accept naman na yun. Kung mayroon man ako, pag nagpapa-meeting, always akong nag-a-ask ng mga inputs from the team, yung kung sino yung present on that day. Kung wala naman, usually wala, then nagpo-proceed na kami. Ang paggawa ko ng meeting ay ang pag-conduct ko ng meeting, gino-go through namin isa-isa yung mga parts ng IEP. So yun lang. And kung may question pa kayo about IEP or SPED or teaching here in the USA, freely put them or comment down yung mga concerns po ninyo or questions.